Isang hindi inaasahang balita ang yumanig sa Los Angeles Lakers camp matapos manakaw ang SUV ng rookie forward na si Adu Tiero. Ayon sa ulat, mabilis na umeskapo ang insidente at nauwi agad sa 2 pag-aresto matapos matrak ang sasakyan sa isang hotel sa West Hollywood. Base sa investigasyon ng autoridad, ginamit umano ng mga suspek ang SUV ni Tiero nang walang pahintulot, ipinavalet pa ito sa hotel at saka pumasok sa gusali na parang walang nangyari. Sa tulong ng security footage, natukoy agad ang mga sangkot at agad ding naaresto. Pero ang mas lalong nagpaingay sa balitang ito, isa sa mga naaresto ay si Samson Nacua, kapatid ng NFL star na si Puka Nacua ng Los Angeles Rams. Isang nakakagulat na koneksyon ng NBA at NFL na agad nag-viral, lalo na't kilalang kilala ang apelidong Nacua sa mundo ng sports ngayon. Para kay Tiero, isang batang Lakers na nasa unang yugto pa lang ng kanyang pro career, malinaw na isa itong malaking distraction. Sa halip na tutok lang sa pagdevelop at paghahanda sa bawat pagkakataon, kinailangan pa niyang harapin ang ganitong off-court issue. Sa ngayon, nasa kustodya na ng mga autoridad ang mga suspek at patuloy pa ang investigasyon. Ang mahalaga, papunta na sa resolusyon ang kaso at inaasahang makakabalik sa normal ang focus ni Tiero sa basketball, trabaho at paghabol sa pangarap sa NBA. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa insidenteng ito? Samantala, Bruce Brown Lakers na pala dapat noong 2023. Ito ang inamin ng kasalukuyang guard ngayon ng Denver Nuggets. Inamin ni Bruce Brown na inalok siya ng Los Angeles Lakers ng 3 taon, $50 milyong na kontrata noong free agency ng 2023. Ayon kay Brown, plano siyang gawing starting point guard ni na Coach Darvin Ham para sa Lakers kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Handa na raw siyang pumirma pero nagbago ang lahat nang biglang pumasok ang mas malaking alok ng Indiana Pacers. Mula $40 milyong hanggang 2 taon, $45 milyong ang deal, kaya pinili niya ito kaysa sa Lakers. Sa huli, napunta si Brown sa Pacers, naging bahagi ng trade para kay Pascal Siakam at kalaunan ay bumalik sa Denver Nuggets. Ayon kay Brown, pera ang naging pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang Lakers deal. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Kung napunta kaya si Bruce Brown sa Lakers noong 2023, magagawa kaya nilang mag-champion? Samantala, sa pinakahuling Lakers status report kontra Utah Jazz, ilang mahahalagang pangalan ang lumabas sa injury report. Si Maxi Kleber ay nakatag bilang probable dahil sa lumbar muscle strain at may malaking tsansang makalaro. Si Gabe Vincent naman ay questionable matapos makaramdam ng low back soreness kaya game time decision ang kanyang status. Samantala, si Austin Reeves ay opisyal na out dahil sa left calf strain, habang si DeAndre Ayton ay hindi rin makakalaro sanhi ng left elbow soreness. Dagdag pa rito, si Bronny James Jr. ay nananatili kasama ang South Bay Lakers. Dahil dito, delikado ang sitwasyon ng Los Angeles Lakers sa kanilang laban kontra Jazz. Sa huli nilang pagtutuos, nahirapan na nga ang Lakers at muntik na silang matalo kung pumasok lang ang isang crucial 3-point shot ng Utah sa dulo ng laro. Ngayon, mas lalong bumigat ang hamon lalo na't wala si Austin Reeves at DeAndre Ayton, dalawang starter na may malaking papel sa magkabilang dulo ng court. Malinaw na kailangan ng Lakers ng maaasahang big man, lalo na't malalaki at pisikal ang mga players ng Jazz. Ang pagkawala ni Ayton ay direktang tumatama sa rebounding, rim protection at interior presence, mga aspeto na kritikal laban sa Utah. At kung usapang opensa at momentum, malaking kawalan din si Reeves na kilala sa playmaking, spacing at clutch decision making. Hindi rin pwedeng baliwalain ang kasalukuyang forma ng Utah. Lalo at halimaw maglaro ngayon sina Lauri Markkanen at Keyonte George. Si Markkanen ay patuloy na banta sa loob at labas, habang si George ay agresibo at kumpiyansa sa perimeter. Sa ganitong matchup, ang pagkawala ng dalawang starter ay maaaring magdikta ng takbo ng laro kung hindi agad makakahanap ng adjustments ang Lakers. Sa kabuuan, mahigpit at mapanganib ang laban na ito para sa LA. Kailangan nilang mag-step up bilang isang team, mula rotation hanggang depensa, para mapunan ang malaking tuwang na iniwan ng kanilang mga injured starters. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Makakaraos ba ang Lakers sa kabila ng injury problem o sasamantalahin ito ng Jazz? Turn the ball over like that against the zone defense. Shot blocked by Ayton. And DeAndre Ayton